Okay. The crucifixion. Okay. Yung crucifixion ni Jesus mismo. So yung altar actually, para siyang altar pang sakripisyo. Parang altar means yung Calvary. Saan nag-sacrifice si Jesus? Doon parang altar, yun ang Calvaryo. Yung altar doon, di ba, yung kay Abraham, kay Isaac, madugo yung altar. Kasi yung altar na mga Hudyo, doon papatay yung mga lamb. Di ba, yung tupad, so yung sinasabi sa misa, this is the Lamb of God. Ibig sabihin altar, bloody yun. Sacrifice. Okay, yung altar meaning sacrifice. Of course, in our liturgical state, hindi na siya bloody. But altar, to remind sa atin, yan ang altar meaning sacrifice. Okay. That's why yung misa na is sacrifice. That's why sacrifice talaga yung Mass. We have to listen attentively. We have to participate. Hindi lang nakaupo. May isang sacrifice. Dahil hindi kaaya-aya yung ating panalangin pag walang sacrifice. So yung altar, nagpaalala yan, doon nag-alay. Di ba sa altar, nag-alay, doon sa Kalbaryo, nag-alay para sa ating kaligtasan. So yung altar, that's why the sacrifice, ito mag-sacrifice, also for our sanctification, para sa ating kabanalan. So, that's why, di ba, yung sa mga simbahan, do not enter, di ba, ibig sa katedral, do not enter doon sa nakalapit sa altar. Because that is a place to sacrifice. Okay? Tapos lang ka lang, nagpapicture-picture. Sa altar, that sacred, di ba? Kay Moses, do not come, no nearer. The place that is standing is a holy place. Altar. So, the meaning na altar, sacrifice. So, dito natin maintindihan yung mga ministers, pag nag-umpisa ng misa, ang focus natin saan? Sa altar. Di ba? Dumaan ka, babaw ka sa altar. Bago ko makalimutan, halimbawa, pag yung karisip minister, ay dala ka ng host. Dala ka ng host. Dumaan ka sa altar, anong gagawin mo? Ay, hindi ka na magbabaw. Sino ang dinala mo? Si Jesus na yun, di ba? So, didireksyon ka na doon sa tabernacle or sa kilid. Kasi, hindi ba? Magdala. Ang question, sino yung mahalaga? Yung altar or yung dinala mo? So, si Christ, mas yung altar pa man yun, focus mo dito na. Kasi, ritso ka na, durubang ka na, sino-sino na ganyan ka, ritso ka na. Unless kung wala ka ng dala, then, ka na doon sa altar. Pero once meron mo si Christ, focus ka doon kay Christ. Maski sino pa yan, hinana mo si Cardinal, wala, ritso ka doon. Ito yung si Christ din. Pagkatapos wala ka ng dala, mag-judge, respect ka doon sa altar or sa presiding. But, pag-focus sa altar. So, altar, that's why, pag tayo nagsiserve, doon tayo sa altar. Hindi doon sa presider, hindi ba pag mga lector, di ba? Doon sa pari, doon ka sa altar. Show respect sa altar, punta ka doon sa ambog, doon sa lectern, magbasa. Kasi pag mas focus sa altar. That's why I remind also, even my homily, once we enter the church, our mind, our hearts, nakafocus na kay Lord. Hindi na sa sarili natin. Kasi sacrifice na. So ito ang sacrifice. Kasi yung iba, pumasok sa simbahan, ang iniisip yung problema pa rin. Umpisa ng misa, problema. Tapos ng misa, problema pa rin. Walang naalala. Walang naalala. That's why once you enter the church, your mind, your hearts belongs to God. Yun ang sacrifice. Maski may problema ka, iniisip mo pa rin sa Lord yung kabutihan ng Panginoon. Pagkagawin natin yan, pagkatapos ng Mass, meron tayong energy na harapin yung problema natin. Kasi sinusurrender mo. Okay?
So ganun din pag nagsiserve ka sa altar, di ba? Yung mga altar servers, sometimes pag nagsiserve ka, dahil may problema sa Pilipinas, hindi ka tulad, alam mo na sa isip. Tuition. Wala na. Tapos tumayo na. Ika nakupo pa. So yun na, so itong, the more we sacrifice, the more we can attend. The more we become attentive. But the more nandun ka, nadala ka sa problema mo, nakafocus ka sa sarili mo, parang nahirapan tayo mag-focus doon sa celebration. Okay. So yun ang ibig sabihin ng altar. Ha? So altar that is sacred, maski walang mass, show the reverence doon sa altar. Okay. Altar is a place of sacrifice. Doon nga ino-offer, no? See, doon nag-offer ang Panginoon sa, okay, so, yung kandila, ano naman sa altar servers? Ano yung meaning ng kandila? Yung iba, in-skip ko na lang, kasi nandiyan naman sa kopyan yun. Yung mga kandila, para lang natin, kasi ito more of mga gamit, theological meaning sa ginagawa natin. So yung kandila, ano na yung kandila? Yung theological meaning sa kandila? Light, liwanag. Sino yung liwanag? Si Christ. So sa position na natin, siya yung liwanag sa ating pilgrimage. Ang liwanag. Siya yung nagbibigay liwanag. Yan ang ibig sabihin ng light. Kung siya ang liwanag, tayo rin as pilgrims, tayo rin ay magbibigay liwanag. So ang lalo ng ministers, Kristyano, tayo nagbibigay liwanag sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. That's why, sabi ni San Pablo, we walk by faith, liwanag. Ang pananampalataya, nagbibigay ng liwanag. So, yung kandila. Okay. So, although yung iba, paano mo dala ng kandila, di ba, tinuruan natin ni James sa Altar Servers Congress of May 31. More details na naman yun sa mga altar servers. So, okay. So, battery, nagaliwan lang. Yung incense. Okay? Yun na, symbolize of purification, sanctification. Kasi yung incense, di ba gamit ng pari, di ba si Sakaraya, yung incense. So, ang meaning doon, na ma-purify, ini-incense, ma-purify, also to sanctify. Pero yung iba ngayon, of course, dahil sa yung iba reason, na inuubo pag may incense. Okay. But, yun ang meaning, bakit may incense. Yung purification and sanctification. At saka natin yung meaning, yung incense code, at saka yung, okay? So, procession, yun ang sinabi ko kanina. Ano yung procession? Symbolic of our journey toward our Yung journey, pilgrimage, at nagpo-procession tayo. So, pag altar server na so ipag-serve tayo, sipin nag-journey tayo. Lord, mapapunta kami sa iyong kaharian. Okay? Para maging meaningful, no? Na yung pagmamas. No? Wala pa rin kita. Liturgy of the Word. So during the liturgy of the Word, dapat maging attentive din tayo. Okay? Doon sa Mass. Yung altar server, I'm sure, maski sigurado ko yung altar server hindi na nakinig sa Word. So, try to listen to the Word of God. Ay maging aware din tayo kung anong nangyari sa altar. Kasi altar servers nga tayo. Ang altar server, anong focus nyo? Altar. So, although nakikinig tayo, we listen to the readings, but be sensitive also to the needs of the altar. For example, yung kandila, malaki na. Nagsunog na. Common sense mo, tahan mo, calling mo. Okay. Wag mahiya yung iba na yan.
to it. Okay? So, be attentive doon sa Word of God, but be aware also the needs of the altar. Again, makakalimutan ko, normally, yung altar, always white, maski anong season. Pero may isang church lang dito, pinila mo, kasi respect naman sa mga pa. Pero anong season, altar, always white. Although pinilagyan lang sa gilid ng violet, or red, or green, pero yung altar talaga sa harap, always white. Ang green na color, dito sa baba, pero yung altar, white. Because wala namang season si Lord, di ba? Victorious na siya. Yung sa ating mag-celebrate, more of liturgical celebration. So, ang altar, always white. Especially. Pero, di ba, after Mass, ordinary time, ang cover niya, green, okay lang yun, green. Pero pag Mass, tanggalin mo yung cover. Kasi white always yung altar. Pwede sa gilid, kung green, ordinary time, green. Red or violet, amber, but at the top, always white. Ngayon sa offertory, no? Pag nag-offer naman, yung mga altar server, normally there are some churches that they guide the offerers. Yung mga nag-offertory, di ba? Kinuunod. So, parang silang ginagay para to offer. Okay? So, pwede yung iba naman, yun lang mga offerer. Pero mas maganda pag maraming altar servers, at least may guide yung mga nag-offertory. Pero kung kulang yung altar servers, then it is lang, or isa lang, magkakay. Isa rin yun. Sometimes, di ba may kandila, dalawang kandila na puposisyon natin. Pero pag isa lang yung altar server, para sa akin, wag dalawang kandila, sa dalawang kandila. Pero sa sanabi ko sa kanila, kung wala, wag na lang, just lead us. Lead us doon sa possession. So, ganun din pag sa gospel. Pag wala, pag isa din, walang kandila. Kung dalawa, di mas maganda dalawa. Okay? So, sa offertory. Doon sa offertory, actually, din yung mga collectors, no? But the offertory, theologically, ito na yung i-offer natin. Although, ang gusto ng Panginoon offer, yung isip natin, yung puso natin. But, ang monetary for the upkeep sa simbahan, for the church, for the community. Okay? Yun ang i-offer natin. But, sinabi ang challenge, more offer yung puso natin. Di ba? Yung puso natin, isip natin, i-offer, isusurrender. Di ba? Pag offertory, normally, ang ino-offer, yung bread at saka yung wine. Di ba? Ino-offer doon sa altar. Anong nangyari later on after the consecration? Ano nangyari sa bread and wine? Body and blood. So, di ba? Dahil ino-offer, naging katawan at dugo ni Kristo. So, parang gano'n din. Pag i-offer din natin yung buhay natin, meron ding milagro mangyari sa buhay natin. Kasi pag nag-serve, offer your mind, your heart, para may transformation. Di ba? The bread and wine transubstantiate, become the body and blood of Christ. So, pag nagsiserve tayo, offer it. I'm sure lahat tayo may mga problema na talagang nag-iisip, nandun sa altar, nag-iisip. But Lord, focus ka pa rin and offer it to you, Lord. Kasi hindi ka maka-offer pag hindi ka naka-focus sa Panginoon. Pag naka-focus ka sa sarili, hindi ka naka-offer. Pag sinusurrender mo yung sarili mo, ino-offer mo yung sarili mo, naka-focus ka doon sa liturgical celebration. Yun ang offertory. Yung offertory naman, di ba, yung goods of the earth, ino-offer nila. But na ngayon naman, because of advance na tayo, hindi naman. So, yung monetary, yung ino-offer natin. Okay? So, yung bell, di ba, merong bell altar server. Anong purpose ng bell? Okay? So, sabi nga, number one, pag-umpisa, call to prayer. Yun ang bell, di ba, sa atin, kampanaryo ng bell. Call, flower.
call to prayer pag nagbibel. So yung umpisa, pag sa procession bibibel, call to prayer, mag-pray na tayo. Yung pangalawa naman, pagtaas doon, di ba, tinataas yung sacred host at saka yung wine to remind yung presence ni Jesus sa Eucharist. Siya na mismo, present na siya. Yun ang purpose ng bell. Hindi lang binibel. Bakit binibel? Kasi binibel. So ngayon, number 1, call to prayer. Di ba, pag sa school, may bell. O, klase na. Ayan. Pero yung pangalawang bell doon sa pagtaas, di ba, yung sometimes binibel din yung pagdating ng Espiritu Santo, pag ganyan. Coming of the Holy Spirit. Sa pagtaas naman, ito na yung Jesus na yung bread naging katawan. Present si Jesus. So yun ang purpose ng bell. Pero yun, papagising. Pero ito talaga, call to prayer and to remind us the presence of Jesus doon sa Eucharist. Pagka nila ba yung bell? Hindi, well, depende. Is God is trying God, magpili tatlo, magpili yung straight na, hello? Okay, so, call to prayer. Sa communion, of course, yung sa nalatawan ko palagi. So, the Lord's Prayer, of course, naman, Lord's Prayer, ma-prepare na yung Eucharistic Minister kasi pag yung kukunin nyo, sacred host doon sa tabernacle. No? Okay. Sa communion plate, di ba? May dala-dala ka ng communion plate. Actually, yung communion plate, yung sa pagpaitan, kasi baka mahulog, yun ang purpose naman. Ngayon, kamay tayo, ano? Pero meron communion plate pa rin. Pero para sa akin, actually, bantay ka na lang, tapos, nang dapat kakainin in front of the minister, yung sacred host. Pag hindi ka din, ikaw yung role mo, sundan mo ito yung sister kayo. Kasi baka mamaya yung sa bahay. Yung totoo yan. Kakainin. Kasi iba, nag-communion plate. Wala naman ginawa, ganyan lang. Nakaganyan na eh. Imposible kayo ganyan. Pero yung kung may pa, yun talaga communion plate kasi baka mahulog. Pero kamay. Pero sa akin, kung merong communion, tingnan mo na lang. At ngayon, sa English masses, meron na rin double na species yung bread and wine. Diba? So, lalo na ngayon. So, ang apa sa akin, kasi tumatanggap sa kamay, tapos hindi, yung altar server, ang titingin na lang yung mga tumatanggap sa kamay. Kasi iba, sinusuko, bakit meron pala kinukuha ko eh. Oo, mayroon dyan. So yun ang role, kasi ako talagang tinitingnan ko pakinggan. Kasi alam mo meron talaga, nasa hindi pala, meron talaga. Sabi ko, okay na, At yung Eucharistic Minister naman, hindi naging alert, pinagayaan pa rin yan. So pagkatapos noon, ito di ba? Yun ang role sana lang altar server. Kasi pinabago na eh. So, pili kayo altar server, magdala ng purificator. Kasi sometimes iba careless. Pag may nahulog ng blood, ikaw naman pa kasi yung receiver, magdala pa ng may blood. Tapos siya pa ganyan. So, para maging practical, para sa akin, yung altar server, may purificator, pag may nahulog, ipupunasan ito. Para yung Eucharistic Minister, hindi siya mahirapan. Baka mamaya pag ganyan, tuloy yung mga posto. Maraming ng trabaho. Okay? So, yung may mga churches kasi na double na bread and wine. Okay?
So, yun nga, sa inyo yan, na, kasi iba din, communion, kamay. Tapos, nandun pa rin yung communion plate. Parang sabi ko, parang hindi naman ito practical. Titingnan mo na lang yung kuhan, na hindi kakainin niya, hindi siya babalik sa kuhan, o baka mamaya, uwi niya yung host, dapat kainin talaga yun. I-consume. I-consume, no? Sacred host. And second, yun, pag may double species na bread and wine, the body and the blood, then maging attentive din yung altar server. Kasi pag nag-communion, hindi naman, kasi mga bakuhan, hindi nasanay. So, yun ang role din ng altar servers. Okay, so, i-check mo. Okay, so be aware also sa surrounding. Okay, sa surrounding. Lalo na pag may mga communion, Eucharistic minister na communion, bibigyan mo the body of Christ. Tapos parang hindi niya alam anong gagawin. So anong gagawin ng isang Eucharistic minister? Tanongin mo, are you Catholic? Kasi may mga Katoliko. Hindi ka sagot, iwan mo bigyan. Okay? Kasi duty mo yun, responsibility mo yan. So huwag mo bigyan. Kung magreklamo siya sa likod, pagkatapos ng masin, kasi hindi ka nag-reply. Akala mo hindi ka Catholic. Ba't yung Catholic? Di ba taranta lang kami? Kasi problemado ako. So, okay. So pagkatapos, baka ka sa host ng tabernacle, ibibigyan mo, body of Christ. Pero that time, pag hindi, pag ina-assess mo na hindi siya sigurado kung ginawa niya, at feeling mo parang hindi niya alam ginawa niya, huwag mong bigyan. That's why, di ba, yung first communion, yung bata, bakit may seminar yung first communion? Para maintindihan ng bata, ano ba yung tinatanggap nila? It is the body of Christ. Yung sabi yung first communion seminar, alam nila anong tinatanggap nila. Ikaw, minister, the body of Christ. Tapos, wala lang. Huwag mong bigyan. God bless you. So, kasi hindi niya alam anong sinasabi mo. Paano mo bigyan? Okay? So, maging alert din tayo niya. O may mga bata, wala ng bata, kung hindi ka sigurado, tanungin mo, first communion ka na. Pag hindi sumagot, huwag mong bigyan. Kasi iba, ganyan, tapos yung parents, sometimes hindi sila maging sensitive. Nang nulumin niya, hindi pala nag-first communion. So, for the Eucharistic ministers. Okay? Okay, so Eucharistic ministers, altar servers. Okay, so yung sa altar servers, dito sa i-review lang natin to, yung desire to serve the Lord. Ito sa libro namin. Desire to serve and commitment sa duty. That's why do not just attend the Mass, no, pag-duty mo. Even if it is not your assignment, be there part of the body of Christ. At maging punctual. Okay. Ibig sabihin na at least 15 minutes nandun ka na. Okay. 15 minutes, ready na lahat. And of course, structure of the Mass, alam na naman natin yung dapat alamin yung structure of Mass. Two parts of the liturgy of the Word, yung Eucharistic procession, yung Gloria, halimbawa yung mga the structure sa Misa, alam na natin. And desire actively to participate in the Holy Mass. Respectful yung attitude, etc. Okay, so question muna. Questions, altar servers. Ano yung mga challenges ng ating mga altars? By the way, pwede kayong bibili nito sa kwan. Tag-10 lang naman ito. Baka yung gusto nyo sa iba mula dito, $10. So buy one, take one, 20. 20, Father! 20, Father! Yung kwan lang naman yung 10 kanina for the venue natin or buy yung 10. Ito yung
dito. Para mayroon din sa maganda rin, pag may bago kayong ministers, diba, at may August, may mag-join sa community natin. At least, mabasahin nila, at least may idea sila. At lalong na dito, maganda ginawa na yung mga gamit, no? Ano ba yung mga fruits, yung pal, o mga dito, very helpful to. Pascal Candle, ngayon, sa Pascal Candle, Pater, Chalice, so ano pag sinabi ni Father, can you get the Simorio? Alam mo na kukunin. Hindi ka naman siguro. Sa Corporal, sa Kernel. Ate Jo, question? Kasi yung al, diba? Tingnan mo yun dito sa, ano yung al, yung unang yung sinutupari, al yun. Tapos, hindi siya gagamit ng stola lang. Pag hindi sa stola, gamit siya ng chasuble. Pero yung chasuble, meron siyang inner stone. Hindi lang nakita dito. May inner stone. Pag sinabi ni Father, can you get that white chasuble? Alam niya na yung chasuble. Can you get the stone, yung stola? Alam niyo na yung stola. Yung stola, hindi yung, ito lang yung green, red, white, at saka yung violet. Yung pinatungan niya, yun ang al. Al. Hindi siya sunset, ha? Kasi napala yung al. Okay? Question? Good afternoon po sa ating lahat. May katanungan po ako, Father, dahil doon sa side na po, outside po kami. Tapos, yung after service na nagbibigay ng post, nahulog. Sino po yung magpupulog? After server, nabibigay ng po. Isa yung sa communion, sa outside, hindi sa isa sila sa Sunday, yun sila sa basketballan, outdoor. So may nahulog. Normally, ang kumpanya, di ba? Kung ako yung nag-communion, tukunin ko yun. Kung hindi pa rin nag-communion. Pero pasikwado ni, pag halimbawa, naakan, ibigay mo doon sa Eucharistic Minister, siya na yung naggawa doon. Pari, bibig sa doon sa Christy. So, pag hindi siya itabot, pag hindi na pinikainin. Pero, ang question ng kapatid natin, pag nag-communion may nahulog, sino po pulog? Kung sino yung nag-communion? Ako man. Hindi yung nagtigay, ha? Kung ako yung nag-communion, ako yung kukuha. Bigay na... Di yung Eucharistic Minister. Okay. Ngayon, pag may nakakita, hindi napansin ng Eucharistic Minister, Opo. tulungan mo siya, brother, nahulog sa iyo kukuha. Tapos kakainin niya po. Okay, hindi pa naman nagaling niya. O pwede rin kakainin. Ako rin pwede rin, kakainin ang opinion mo. Pwede rin kakainin. Yung confusion if either na-consecrate Okay. yung host o hindi. Pero yung context naman dito, concentrate na yun kasi Consecrated na siya. outside the church. Kasi wala namang nagmamas doon. Okay? At limutan ko tuloy. Dito. Any questions? Question lang po para sa Eucharistic Ministry. If ever, di ba po, magbibigay kami ng host dun sa tao at sabihin namin body of Christ. Tapos hindi siya sumagot. Sometimes sinasabi namin, Amen. Kami ang sumasagot ng Amen. Okay lang po ba yung Father? Sabi ko na yung tingin ka, Amen. Sabi ko naman, Amen. Tapos, pag halimbawa, so ganito, body of Christ, hindi sumagot, ikaw na sumagot, Amen, ano. Ibigyan mo pa rin. Ngayon, pag nagpansin mo na maraming hindi sumagot, i-report nyo dun sa commentator, may ba i-announce sa atin to na kasi
next time, sabihin mo na pag communion, mag-reply sila ng comment. Hindi siya nagsumasagot. Tinatanong ko siya. Ngayon, pag sinabi niya ako, sabi ko, anong sagot ko na binibigyan ko? Ngayon, pag sinabi ko, ay, sorry, Amy. Minsan yung iba nag-antay. Kaya sabi ko, may tinatanong ko siya. So, ganito, halimbawa, maraming, so tayo nagsiserve, Eucharistic minister, kung anong ranasan, pag may mga kaso marami, hindi lang isa, di ba may meeting naman tayo? O sa karanasan ko, bilang Eucharistic minister, palaging may sumasagot, ganyan. So, anong gagawin natin? Magkawa tayo ng announcement. Kasi, one body, kasi dapat, kasi one body of Christ na tayo. Remember, yung role natin is to formative. Hindi lang tayo na si-serve, but we form our brothers and sisters na maging alert, alam nila ang ginawa nila during sa Eucharistic celebration. So pag may mga di ba, pag reading, tapos yung reading, that's why yung reading, sabi ba, sabi ni St. Paul, faith comes from hearing. Pero ngayon, habang nagbabasa, basa din. Meron akong libro. Di ba? Sa parish natin, habang nagbabasa, basa. Tapos sa Bisaya itong radio ko. That's why yung mga lektor, talaga, ganda actually, palagi yung sa buhay, design yung sa baryo, walang magandang sound system. Dahil walang sound system, hirapan, para may guide, may tindihan, may sambuhay. Pero kung maganda naman sound system natin, tapos yun ba, actually yung sa reading, parang ang reflector tuloy natin, wala nang role. Kasi nagbabasa natin, sabihin mo, first reading, sabay natin basahin. The word of the Lord. Sabay. Thanks. Ano? Kasi wala, binabasa na rin. Diba? So parang, that's why tayo hindi na marunong makinig. Yung mas yung hindi natin nakikinig, nagsasalita. Kasi in our liturgical celebration, parang tinuturuan na rin tayo na hindi na, nabasa na lang, hindi na nakikinig. Buti na lang sila, wala ng libro. Oh, diba? Yung challenge nito. That's why yung lector, nasa according ni Ate Jo, talagang basahin yan, first week pa lang basahin mo. Kasi ikaw nagbibigay buhay. Kung magaling pagbasa, hindi na babasahin kasi ito, maganda mo parang may diba? May buhay pag nagbasa. Well, sa pari sa kanya, pinapayagan naman na dahil sa atin na mabasa, hindi okay lang. Pero para sa akin, kung pwede na pakinggan, para marunong tayo makinig. Kasi nahirapan tayo na kinakausap natin ng Panginoon, pero hindi tayo na marunong makinig. Sana ito na magbasa. So, try, kasi kayo, pisahan nyo, kayo mismo, makinig lang. Huwag mo na yung Sunday Misa, itabi, try to listen. Pero kung nahirapan, sabi mo yung sigay. Yun pala. Yun pala yun. Okay, so, try. Kasi ako, try to listen. The more you listen, the more you parang ma-develop yun sa buhay natin araw-araw. Okay? So, yun ang word, yung word of God. Sabi nga, faith comes from hearing. Try to, so yung lector, challenge din talaga yan sa lector. Talagang mag-practice, kasi kayo nagbibigay buhay. Bubuhayin mo ang salita ng Diyos. Okay, makikita sa video. Hindi. Kaya nga kanina nung binibigyan ko kayo nung presentation ko, it is a very humbling ministry. Kasi spokesperson kayo ni God, right? And you have, if you accept this ministry, you have to give justice to His Word. Hindi yung late ka na nga, 5 minutes ka dumating, doon ka pa hindi nagbasa.
tapos nagkadapa-dapa ka pa. Although, of course, okay, hindi naman sinasabi kailangan perfectong masahe. Pero at least, give an effort. Huwag yung hindi mo hinayaan ng Holy Spirit na kausapin ka kung paano mo babasahin ang salita ng Panginoon. Okay? So may, alam niyo dito yung color, di ba? Yung sa last page, yung color, yung meaning. Yung nakasulat. Kung may tanong, just ask question. Okay, sa likod, may tanong? Ito daw po, Father. Ayan. For clarification lang po, Father. Kasi doon sa after ng pagtanggap po ng Holy Communion, yung iba po, nagsasign up ng cross pa po, pero yung iba wala na. So ano po yung right way po doon? Personal na yun. Pag tinanggap mo, yung sign of the cross, hindi wala, personal din. Thank you po. So, yes. Si Lala po. Okay, Father, pagka nagsimba ka, tapos pagpasok mo ng simbahan, hindi mo na yung meeting of the word. Tapos magko-communion ka, pwede ba yun? Yan. So, may nagsisimba, tapos dahil Late. na late, no? Hindi naabutan yung word, language of the word, the question is, can we take communion? Hindi ba yun? Well, technically, pwede naman. Kung sa akin, kung wala ka ng mass or wala ng oras na magsimba ka, for example, last mass na yun, wala nang ibang mass, eh, mag-communion ka. Pero, kung may misa pa, na next na pili mo natin, doon ka mag-mass para sa little of the word. Ngayon, hindi mo na, di ba, na communion. Kasi hindi ka nag-little of the word, communion ka. Sabi mo si isip mo, binasa mo yun, may basa ako sa ito, kuha ko. Ngayon, nag-communion ka, then you read actually yung first reading, yung binabasa. Mag-meditate ka doon. Pero kung palagi na siyang ginagawa, mali yun. Mali na yun. Pero isa lang, twice, dahil na late, whatever ng reason. Pero kung meron kang isang may mas pa na pinigyan patinan na makomplete mo, mag-attend ka mo. Pero kung wala na, then you can continue. The Lord is under merciful God. Okay? Ako, Father, nagdadagdag. Although, as sabi nga ni Father, the Lord is merciful and compassionate. Pero, 1 hour a week lang tayo, huwag naman natin siyang ikulangan, right? Na dadating pa tayong late. So, it would be better kung nadating tayo doon at least siguro 5 minutes, 15 minutes early para we can meditate on the word before mag-start ang Mass. Just to share with you, sa OLMC, pag kayo ay dumating ng late at nandun si Father Lo, yung sa announcements, sasagunin niya kayo. So, but anyway, yeah. So please, come early. Okay? Question? Good afternoon po sa lahat. Father, itatanong ko lang po kung pwede po ba ilang like 2 beses mag-communion sa isang araw? Yes, kahit kapag... Anong sagot? Yes! Pwede raw. So, ganito yung theology na para maintindihan natin. Yung theology. So, halimbawa, yung unang Mass, para sa yun, nagating ka para sa. Pangalawa, i-offer mo sa mga kapabayan natin may sakit, offer mo for peace for the whole world, sa mga taong hindi nagsisimba, for verse, para i-offer mo siya. Lord,
isimba ko to Lord sa kapatid ko na talaga contribution sa mga. Okay. Good afternoon, everyone. I just want to ask Father to clarify how true we cannot eat anything before the Mass. Yes. At least 1 hour. So, 1 hour, tawag yan yung Asiatic yung master. Eucharistic, yeah. It's the Eucharistic fast. Actually, if I, Father, correct mo ko, kaya nga siguro inaano din yung chewing gum. Hindi not so much that we put it dun sa benches, but because when you chew gum, it sorts of mimics eating. Kaya nila pinabawal ang chewing gum. Hindi, not so much dahil nakikita nila nagla ang chewing gum sa ilalim ng upuan, but because to discourage you from ngumuya. Kasi ano tayo nun eh, na-stimulate tayo na para tayo kumakain. Okay? So, ano-anong bawal sa Eucharistic fast? Bawal, tubig lang ang allowed, basically. 1 hour. 1 hour before. So, ang conflict, Father, is 1 hour before. Kunyari, 6 to 7 ang Mass, makakakain ako ng 6 o'clock. So, Sino ang ganon? umpisa mismo yung umpisa ng mass. So, Pero yan spiritual discipline na naman yun. Discipline na yun eh. Although yung iba try to justify. Pero halimbawa, misa 5, before, nga, yung iba. Pero yung, kung kaya nyo, halimbawa kung 5 ang mass, 4 o'clock pa 4 lang. o'clock. Kasi yung at the time, halimbawa, 5 ang mass, kakain ka ng 4:45. Talagang inumpit. Kung para sa akin, just pray kung 5 ang mass, 4, Wala na. unless na may condition, yung mga kailangan talaga ng diabetic, mga medicine, exception. Pero ito, discipline na siya, discipline. Para you will be hungry sa Eucharist, the Word of God. Yes. Okay? So, Good afternoon po sa lahat. Father, tanong ko lang po, ayun sa pag-prepare ng host, yung big host, kailan ba talaga piniprepare yun? Anong occasion po natin? occasion sa misa. Hindi ko sabihin, special occasion doon yung big host. Ay, wala naman yun. Talaga yung question niya, di ba may host sa par. Pero pa rin mas malaki. Diba? The question is, kailan na i-prepare? Normally, pag mga, wala naman, pareho lang. Pag may mga pang-maraming complication, kasi kung regular maliit, gusto natin yung pasensyon malaki. So wala siya actually, wala siya specific. Ito ay more of, kung maraming complication, makita lang visibly na Okay, thank you. ito pa, nakalimutan yung naalala ko. Yung altar servers, halimbawa, bawal mo siya na kumuha ng sacred host sa tabernacle. Kasi hindi siya na-commission. Ang na-commission lang yan, yung Eucharistic ministry. So yung altar server, ibig sabihin na, kasi yung focus yung sa altar. Hindi doon sa trabaho na ng Eucharistic ministers. Doon sa, maski sabihin doon na, nag-prepare tayo ng host, ito, altar server ka, nag-prepare ka nun, tumutulog ka. Sabi na, tingnan mo nga doon, kung marami ba yung naiwan na kunti na ba marami. Hindi mo pwede, kasi ang role niya, maski tingnan lang doon, Eucharistic minister. Naintindihan? So, para yung role, kaya meron, it is a Doctor po sa ating lahat. Doon po sa pagtanggap natin na communion, di ko dapat malinis na kamay natin, yung walang sulat ng morphine, gano'n, di ba ba? At saka pagkatapos po tayo tumanggap ng communion, dire-diretso na po tayo sa upuan. Kasi one time po, may nakita ko, katatapos na lang tumanggap ng katawan ni Cristo, kasalubong sila, nagkwentuhan pa sila. Pero hindi ko naman sila masabihan kasi nga during the Mass, nagkwentuhan pa sila, nasa bibig pa nila. Diba, that is the time to
mag-communion, to pray to God, mag-kneel down, mag-ano-ano. Pagtanggap po nila, nagkwentuhan pa sila. Kaya po, parang I feel getting, di ko po sila nasabihan after ng mass na yun, after that day. Pero, pina-announce ko po nung mag-meeting po kami sa PPC at saka coordinator po. Para sabihan nila kasi doon pa rin po Paris member po sila. Kaya sinabihan ko po, nag-meeting po kami noon, doon ko na lang po inano sa meeting ng karamihan po, ng coordinator. Pero i-announce nyo sa congregation, sa Mass. Next time, pag nag-Mass tayo, communion, refrain from talking sa mga kaibigan natin, focus lang sa prayer sa Panginoon. So try to i-refrain natin dyan. May reminder lang ako sa mga Eucharistic ministers. Ewan ko kung na-experience mo ito, na merong nagre-receive hawak ng telepono. Ha? So, normally ako pinabababa ko yung telepono. Right? So, huwag niyong bibigyan. Kung nangyari, Tapos ang hindi telepono, nagre-receive ng computer. Social naman ang telepono niya. Tsaka, remind, halimbawa yung sinabi, mga kamay, may mga number sa Mark 6. Mga communion po tayo. Communion tayo, kindly, kasi tinanggap natin sa Lord. Para tumama. Number natin kasi. Swerte. Ngayon na siya, ito yung attitude. Good afternoon po sa ating lahat. Nais ko lang pong maliwanagan, Father, kasi minsan bilang commentator po, minsan confused po kung nakaharap po lagi doon sa mga parishioner bilang halimbawa sa Our Father at saka sa consecration of the bread and the blood and bread po kung haharap dito kay Father bilang nagko-concentrate o lagi lang siya nakaharap sa parishioner po. Like Our Father, gano'n yung mga... Ikaw ka nasa ano? Doon ako sa altar. Kasi ang role mo lang, pag sarap, pag may sasabihin ka. Pag wala kang sabihin, iwanan mo sa minong kamay mo. Kasi po minsan nakakalito, Father, kung minsan haharap ka ba talaga sa parishioner the whole time or may sa consecration na po haharap ka na po sa altar. Basta kung may sasabihin ka, sa tao. Kung wala kang sasabihin, sa tao. Maraming salamat. You're welcome. May instrument period kami. Makatanggap pa kami ng Picture. Okay din naman. ano po yung clarification mo. Halimbawa sa atin ng mga babae, menstrual period, makakatanggap po. Menstruation. Hindi lang makakalap. Yung lalaki. During po sa Pentecost and Corpus Christi, may part po doon sa Mass na may sequence. Sa amin po sa Mass namin sa Saturday, kinakanta po namin lahat. Alin po ba yung tamang, required po ba, Father, na isolo or kakantahin ng buong congregation? Kasi may napanood din po ako sa Mass sa online na nagsusolo lang. Sequence po, Father, yung Benny, sa Spiritus, at saka sa Corpus Christi yung kinakanta ng sa sequence. Normally, parang sa congregation din yun. Yung, generally, parang sa congregation siya. Yung sequence. In some churches, Pero pwede naman, like sagutan. pwede naman yung individual. Kasi yung tao, halimbawa, may kopya sila na or napakinggan nila. But generally, sa congregation. Parang antiphon yun, di ba? Antiphon. Pero pwede rin kantahin. Kung mababa yung oras, wala pakling sa Mass. Otherwise, excited. Yes.
hawak ng candle during pagka kinuha dun sa tabernacle. Kasi one time na nangyari na kinuha yung host dun sa tabernacle. Eh walang altar server kasi nag-procession sila. So ako yung nag-assist dun Hindi naman yung Apo. sa kandila. Pero yung sa host na commission as Eucharistic minister. Pwede nga halimbawa, yung walang altar server, yung nakaukulan, samahan mo ka mo. Tawagan niya kandila. Tapos labas na may ilaw yun. Ang simbolo, bakit may kandila, bakit may kandila yung sacred host? It means may host na sa Ibig sabihin, sagrado yun. Halimbawa, hindi pa nag-bless, may dala-dala ka, hindi kailangan ng kandila. Kasi hindi pa naman siya bless. Pero pag may kandila, ibig sabihin, bless na yun. So pag nadaanan ka, try to show yung bow, di ba, yung respect. Pero pag wala, that's why sometimes to emphasize pa nga, di ba yung simulyo, meron pa siyang cover. Pag may cover, sacred na yun, na bless na yun. Kasi pag na-offer mo, rin kung managahanda, pag ino-offer niyo, wala mo ng cover. Kasi pag may cover, tanggalin mo na yung cover yung tela na. Pag ino-offer, yung bare lang na simbolyo. Pag may cover na yun, tela, sacred yun. Okay. Yes, ma'am. Ay, good afternoon po sa lahat. Ito ay applicable sa outdoor, kasi outdoor kami. Marami kasi nagtatanong kung yung sunglass, kung gusto ng sunglass pag nag-receive ng Holy Communion. Dahil for health reason, okay yun yung, kasi sa labas sila, yung sa El Shaddai, sa Psycho, hindi siya sa church, doon siya sa labas. Ipag sa may init na init, siyempre sakit sa mata, hindi pa nagpas, nakashade. So pag na-communion, kasi understandable yun. Hindi, kung kaya sa mata, yun, pero sometimes iba, very sensitive kasi yung mata, iba ka, Jesus is the right. Kasi, so parang, pero, hindi yung shade, hindi yung sa labas, hindi yung parang disrespect. Ikaw pa naman, sa labas, talagang sakit yun. Pero pagka sa loob ka ng simbahan, Praise the sun. Praise the light. tapos nagpayo ka pa. Iba na yun. Okay, so, I think, understandable naman yun. Pag sa labas, yun ba, sobrang init. Pero kung kayo, tanggalin mo, pero yung, because, yun na, yung pag sensitive yung mata, understandable. Pero for na minister, pero pag labas, sila yung minister, kawawa sila kasi hindi sila magpira na makashake din, body of Christ. Tatanggalin mo yung sabi, kasi may payo. Sa minister. Pero kung yung mga communion, kasi mainit naman kasi naghihirap na ito. I'm sure kung sa loob ng simbahan, pwede na ito. Pero kung kaya nila, before sa partnership, tatanggalin, we will just announce it. Just kung kasi may payag naman ito. For the communion. Pero pagpalag nila, after that, okay, next question. At bago sa after this question, yung ating rock on roll ng iPhone. Ito muna, si ayan, from St. Patrick. Okay, ina-after po. Father, minsan po sa amin kasi wala kami ng tao. Tingala mo, lang kami. Yung ano po nag-ano po yung altar at saka nag-iim. Kulang po minsan yung sa iim kasi nagsiserve ako sa altar. Tapos may time kailangan tumulong sa mag-iim. Okay lang ba mag-altar ako at saka tutulong din mag-iim? Wala nang magawa.
Okay. Kasi kulang. So, pag mga ganon, kulang kasi that's why invite the congregation, invite yung community kung ready sila. Pag wala, ito talaga. At saka isa pa, Father, yung sa altar namin, hindi ako ang yung ayos, yung Chinese. Tapos mostly yung candle is gula. Din may mga parishioners nagtatanong sa akin, bakit hindi yung kulay nila? Kulay. O yung sa candle, bakit hindi nag-ano sa kulay? Bakit kulay yung kulay ng candle? O kasi yung we have to understand, kasi yung isa natin, di ba? Sa Hong Kong, sa China, yung sa Chinese, yung white, red yung ginagamit nila. Ang red kasi means celebration. Pero sa ating ordo, ang kasulat, white. So white. So, kaya culture yun, culture. So red means celebration. Ang white sila for funeral for the dead. Pero sa atin, we use yung white. So sa kultura kasi nila. So to understand? Yes. Good afternoon, Father. Ang itatanong ko po para po sa sarili ko. Kasi I have both knees problem. So hindi na po ako makaluhod. But during consecration, nakatayo na lang po ako. And then ang tanong ko po, after receiving communion, ano po ang dapat kong gawin para sa pagdarasal? Nakatayo pa rin or pwede po ako pumupo? Nagluluhod ka na. Okay, so after communion, kasi nahirapan siya magluhod. During Santa consecration, nakaluhod tayo, nakatayo. Yun ang proper. Better na nakatayo kaysa nakaupo. Kasi nakatayo, show of respect. Nahiya naman ako, nakaluhod ako sa likod. But you stand, yun ang respect mo. Ang you stand ako yun. Hindi nakaupo. Pero sa pag-communion, ang tanong niya, ano gagawin? Nakatayo ba siya or nakaupo? Nasa sa'yo, nakaupo ka, importante, talk to the Lord. Hindi, nakatayo ka or nakaupo. Nasa sa'yo, if you sit down or stand up, what is important, communicate to the Lord. Thank you, Father. Welcome, Charlie. Okay? Okay, and after that, ang raffle draw! Excited pa kayo sa raffle draw? Thank you. Okay, sige, question. Good afternoon, everybody. As a Eucharistic minister, tanong ko lang po, Father, if it is okay to wear, if we are serving, if it is okay to wear jewelries or, and then putting on lipstick, So, sa pag-Eucharistic minister, sabi niya, okay lang daw ba ang mga jewelry, nakalisip ka sa akin, or simple na lang. At focus, pag nagbigay tayo, nakafocus doon sa bread. Doon sa binigay natin. Hindi yun. So, tanggalin mo na, diba, yung mga earrings sa destructive, tanggalin mo na yung mga pero huwag masyadong makapal so yung question niya, remember, di ba, nagpapaganda, but actually, ang point naman doon na hindi man-istoryo pumili ka. So kung nakadistract sa'yo, feeling mo, tanggalin mo. Part of that sacrifice na parang hindi tayo makita, na makita si Lord kasi insulin na tayo. Pag ikaw yung nakita, parang wala na, hindi na si Lord nakita. Yan ang purpose doon. So try to avoid yung mga earrings, yung mga jewelry, yung sobrang kapal na lips. Okay. Father, during consecration po ba as a guitarist, kaya kasi nakaupo lang po kami kasi di ba, pagkatapos ng vlog, magsasabi ka kagad, the mystery of faith. At baka na kami nag-gitara. So, bago pa doon sa Mr. Faith, hindi ko ka na. Pero pag during doon sa process, sa umpisa,
Kung kaya mo magtuhod, you should respect. Pero pag hindi mo kaya, ano ba, may condition sa tuhod, Gumagano lang ako, Father, gitara, tapos gumagano lang. sa gumagana siya. Pianist together with the guitarist. Nakaupo lang kami during this agreement. Pero, yun na, ibitirisip nyo lang lang. Pero mas maganda, pero kasi sinabi sa instrumentalist ng konto naman, they are the instrumentalist sa keyboard, sa gitara, and sometimes prepare sila for the next move, going for the next. Which is, if kung kaya, sa inyo, din mas maganda rin to join with the congregation na kalunod. Really share, di ba? The mystery of faith. Okay. So, that's why you calculate. But, kasi sa inyo, kasi understandable din sa mga instrumentalists. Pero kung kaya may time, subukan mo na, halimbawa, although hindi mo lahat makuha kasi nag-prepare ka pa, at least part of that, you should yung Father, pwede mo mag-add ng comment doon. Pero as members of the choir, remember, we are part of the assembly. Right? Hindi, not because you're a member of the choir, pag gospel nakaupo ka, hindi ka nagpa-participate. So, tatayo ka pa rin. For example, during the prayers, yung Eucharistic prayer, mahaba yung wala ka naman tutugtugin, nakaupo ka. No, you are part of the community. You are part of the assembly. So, you participate as part of the assembly. Kung kailangan ka lang tumugtog, dun ka pumwesto. Pero, kasi nakikita ko rin yung ibang choir na the whole mass, nakaupo sila, kahit na kunyari, for example, hindi kayo tumutugtog sa say, Lord have mercy or Gloria, right? Or like for example, sa profession of faith, nakaupo lang kayo, you are part of the assembly. You participate as part of the assembly. Okay? Thank you. Thank you. Sorry, Father. Father, So yung mas natin para mga 4:45. So, kasi may raffle po tayo after this break and then mas. Father, as an ecumenial giver po, nung nagseminar po kami noon, ang sabi ng ang ecumenial giver, walang susuot sa daliri kundi wedding ring. Ngayon noon, yung iba napapansin ko, hindi naman nagugubad ng mga ahas. Okay na ba po ito sa panahon na ito? Kasi hindi pa kasi lupa, hindi pa bayan yun. Okay, yung sinabi ko kanina na dapat yung jewelry hindi maka-distract. So, kung pwede para mag-sacrifice, kung halimbawa yun, sabi nga, wedding ring, the rest tagalin muna kasi para okay naman yung ring. Basta, sabi nga, hindi siya distracting lang. Yeah, earring. Mag-salmista ko, ito, makita natin. Kaya at least yung psalmist more of hearing yung sasabi. Okay, so dapat sabi nga ni sister, at least yung wedding ring. At sa'yo yung papalitan yung wedding ring. Okay, bago sa question, ay sino gusto mga iPhone? Ayan, dito. Ayan, kukuha mo na, ang isa. Dito. Yan, kukuha ng isa, bigay kay Ate Jo. JR. Si JR ang magbigay ng iPhone. Leia. Uy, sige. Sorry. Uy, Leia, ikaw! Leia. Nandito pa? Si Leia. Si Leia. Ayan. Next naman dito sa okay. Nabubunat ako. Next. Mercy. Year of Mercy. Filia. Paki-share.
Word of God. The Bible. Dito, picture natin, John. Bigyan mo. Picture mo, JR. The Bible. Next! Manu, Si Manu. Golosia. Ayan. Next, Saint. Saint Teresa Church, Milagros. Milagros. Amon, Si Nella. Fine. Ito na. Sayang. Sino? Milagros. Milagros. ayun. Ay, dito pala. Next, from Mount Shine. Net, si Net, nandito ba? Net? O Anita? Net? Net. Ayan. Congratulations. First prize yan. Okay, next. Christina Christina. Huizon. Thank you, sponsor ko ni Ate Jo. Palakpakan naman natin si Ate Jo. Before si Ate Jo, nagtrabaho yan sa MPR. Next ang parapon natin, Octopus Card. Andrea. Brillantes. Benito. Last, wala na no. Wala na. Dalawa pa. Wala na. Wala pa pala, dalawa. Ano naman ng best naman ng Santa Teresa. Alugod. Jacqueline, andito ka, Jacqueline? Jacqueline Mediane. Ayan. And last, J.R. Mariano. Giselle? Giselle? Holy Family Parish. Very good. Okay, so we try to promote. Actually, yung sinabi ni Ate Jo kanina, yung LPS. Sino na natin ang LPS dito? Alam niyo, lalo na sa mga lectors, magandang foundation, magandang para preparation sa Sunday. But you try to join yung LPS. Merong sa Monday o Zoom naman, sa Monday group Zoom at saka sa Thursday. Okay. Pero sa parish, ito rin, I think is available. Pwede siyang pumunta sa parokya nyo, magbigay ng seminar, mag-facilitate doon sa liturgical Bible study. That's why liturgical Bible study. Liturgical, dahil ito yung pang Sunday. So ang gagawin lang, to give you a picture, yung babasahin yung first gospel. Yung gospel, himay-himayin siya. Ano ba yung pinaka-key points? That's why maganda dito sa choir. Ano yung pinaka-key points niya? Kasi pag nakuha natin yung key points, alam na natin ano yung kakantahin, pipili ng kanta, minsan. Tapos babasahin natin yung first reading. Himayin key points. Second reading. Tapos, i-connect siya. Ano yung mga connection sa mga reading? Anong kakaparihan? Pag nakuha yung connection, maintindihan natin yung celebration, yung mga pagbasa at madaling magpili ng kanta sa choir. At gano'n din sa reader. Kasi pag nagbasa ka ng first reading, confident ka, dahil alam mo yung mensahe. Okay, so pag ito ay, that's why, actually meron pang book na available doon sa Catholic Center, pero mas maganda din naman magbigay ng seminar. Maganda itong liturgical Bible study. That's why, first, we study the Word. After doon, mag-sharing na. So, nakita nyo, yung sometimes naranasan natin yung Bible study tayo, nag-share, pero nag-focus sa sarili, emotion, iyak-iyak, sharing.
okay din yun, na-release. Pero ang center, yung sarili. Ito namang LBS, ang center talaga, yung Word of God. Bago yung sarili mo. So, pag-aralan yung Word, later on, mag-sharing tayo. So, ang sharing natin ngayon, nakakonect na sa Word. Dahil alam natin, pinag-aralan natin yung mensahe ng Panginoon. So, maganda po tayo. Of course, this year, meron din seminar. Sana mag-join kayo. Pero namin alam kung saan ang venue. But for sure, every year, we offer that liturgical Bible study. That's why liturgical, dahil ang pinaghanda, yung reading is coming Sunday. So, especially for our lectors. So, may question pa? Last na lang question? Last two? Afternoon po. Tanong ko lang po sa AM po, kung sabi daw kasi sa mga, may nagsabi kasi nga, pag may menstruation daw po yung AM, hindi pwede mag-service. Hindi naman. Basta lalaki lang. Pwede yan, basta lalaki lang. Ang decision ng lalaki. Okay lang. Question. Related with other. Marikit na dalangin ko, kang magbigay ng kulay sa ating mundo.